Magandang araw mga kaibigan! Welcome sa ating programang Ang Pinagpalang Buhay, The Blessed Life. Magsama-sama tayong muli sa ating paglalakbay tungo sa isang buhay na puno ng liwanag, payapa, kagalakan, sigla at pagpapala. Ako si Atlas, ang inyong host. Kung may tinadala kang sama ng loob ngayon, tahimik, matagal at parang parte na ng pagkatao mo, episode ito para sa'yo. Ngayong episode 8, pag-uusapan natin ang isang salita na madalas gamitin pero bihirang pagnilayan ng malalim, pagpapatawad. Hindi bilang obligasyon, hindi bilang kabutihang asal, hindi bilang utos na minamadali, kundi bilang pagpapalaya. And of course, kasama ko muli ang aking partner na nagbibigay ng kanyang personal perspective and reflection sa ating mga paksa. Magandang araw sa iyo, Echo! Magandang araw Atlas at magandang araw din sa inyong lahat, sa mga naglalakad, nagmamaneho o tahimik lang na nakaupo. Minsan kasi, akala natin ang pagpapatawad ay regalo para sa taong nanakit sa atin. Parang utang na loob, parang moral requirement. Pero sa totoo lang, madalas ito ang huling susi para makalaya ang sariling puso. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon. May ilan na naghihilom lang kapag piniling bitawan. May mga sugat na hindi natin napag-uusapan, hindi dahil maliit, kundi dahil masyadong malalim. At sa paglipas ng taon, natututo tayong mabuhay na may dalang galit, sama ng loob at mga tanong na hindi kailanman nasagot. Ang problema? Habang iniingatan natin ng sakit para hindi makalimot, unti-unti nitong iniingatan din tayo sa kulungan ng kahapon. Nagiging bahagi ito ng identity natin, nagiging dahilan kung bakit tayo nag-iingat, lumalayo o natatakot magmahal muli. At minsan, iniisip natin na kapag nagpatawad tayo, parang sinabi na rin nating, okay lang ang ginawa mo. Pero hindi ganon ang forgiveness. Ang forgiveness ay hindi paglimot. Hindi rin ito pag-absuelto. Ito ay pagpapasya na hindi mo nahahayaang kontrolin ng nakaraan ang bawat galaw ng hinaharap mo. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, karapat-dapat ba siyang patawarin? Ang tanong ay, karapat-dapat pa bang ikulong ang sarili ko sa sakit na tapos na? At ngayon, may kwento tayong ibabahagi. Hindi dramatic, hindi grand, hindi maingay. Isang tahimik na kwento na mabigat sa simula, pero magaan sa dulo. Kwento ng isang taong matagal nang may hawak na sakit at natutong ibalik ito, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Ito ang kwento ni Elena, 35 years old. Tahimik, maayos, mukhang okay. Yung tipo ng paong kapag tinanong mo kung kamusta siya, sasagot ng, okay lang. Pero may isang bagay na dala-dala niya sa loob ng halos 15 taon. Isang liham. Isinulat niya ito noong 20 siya. Isang gabi matapos siyang masaktan ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Hindi kailangang banggitin kung sino. Ang mahalaga, malalim ang sugat. At walang humingi ng tawad. Ang liham ay puno ng galit, tanong at sakit. Mga salitang hindi niya masabi ng harapan. Mga linyang paulit-ulit niyang binasa tuwing pakiramdam niya ay hindi siya pinili, hindi siya pinrotektahan o hindi siya pinaniniwalaan. Hindi niya ito pinadala. Tinupi niya, inilagay sa isang envelope, at itinago sa ilalim ng mga lumang notebooks sa isang kahon na laging kasama niya tuwing lilipat ng bahay. Lumipas ang mga taon. Nagpalit siya ng trabaho. Nagkaroon ng mga bagong kaibigan. May mga panahong masaya. May mga panahong normal lang. Pero tuwing may nangyayaring kahawig ng dating sakit, isang betrayal sa opisina, isang relasyon na biglang umatras, isang pagkakataong hindi siya pinili, bumabalik ang bigat. At sa tuwing binubuksan niya ang kahon, naroon pa rin ang liham.
Parang paalala na may utang ang mundo sa'yo. Isang gabi, matapos ang isang argumento sa kasalukuyan niyang relasyon, hindi malakas, hindi dramatic, pero malinaw na may lumalalim na distansya. Umupo si Elena sa sahig ng kanyang apartment. Tahimik. Pagod. Parang ayaw na niyang ipaglaban ang kwento niya. Binuksan niya ang kahon, pero bago niya tuluyang mabasa ang liham, may nag-vibrate sa phone niya. Isang message request, isang pangalan na matagal na niyang hindi binubuksan, isang pangalan na may koneksyon sa sugat na isinulat niya noon. Hindi niya agad binasa ang mensahe, hindi niya kailangang hulaan kung bakit ngayon lang ito dumating. At doon pumasok ang tukso. Isang parte ng kanya ang nagsabing, "Eto na ang pagkakataon mo. May liham ka, may paliwanag ka, may katibayan ka." Kung isasend niya ang liham, walang duda, maiintindihan siya. Mapapatunayan niyang hindi siya nagkamali. Makukuha niya ang moral high ground na matagal niyang ipinagkait sa sarili. At iyon ang mahirap na katotohanan. Ang liham ay hindi kasalanan. Ito ay makakatulong sa kanya. Ito ay makakabuti sa kwento niya. Ito ay magbibigay lakas. Panandalilan. Binuksan niya ang envelope. Binasa niya muli ang liham. Dahan-dahan, linya kada linya. Pero imbes may galit, ang naramdaman niya ay pagod. Hindi na siya galit. Pagod na lang siya magdala. At doon niya naitanong ang tanong na hindi niya kailanman tinanong noon. Hanggang kailan ko ito gagamitin bilang sandata? Habang hawak niya ang liham, may kapangyarihan siya. Pero nakakadena pa rin siya. Kung ipapadala niya ang liham, maaaring gumaan ang loob niya sandali. Pero mananatili ang kwento. Mananatili ang sugat. Mananatili ang kontrol ng nakaraan sa kasalukuyan niya. Tahimik niyang inilapag ang phone. Hindi niya sinagot ang message. Hindi rin niya ito blinak. Pinili niyang huwag gamitin ang liham para manalo. At doon niya ginawa ang mas mahirap na desisyon. Hindi niya ipapadala ang liham. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ayaw na niyang mabuhay bilang bihag ng sakit. Tinupi niya muli ang papel. Ibinaba sa kahon. Isinara ang takip. Walang fireworks, walang dramatic na iyakan, walang instant healing. Pero may katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi kawalan, kundi gaan. Kinabukasan, hindi pa rin perpekto ang mundo. Hindi pa rin nagsorry ang taong nanakit sa kanya. Hindi rin agad naayos ang lahat ng relasyon. Pero may isang bagay na nagbago. Maluwag na ang paghinga niya. At doon niya naintindihan, ang pagpapatawad ay hindi isang moment. Ito ay isang desisyon na inuulit hanggang tuluyang makalaya ang kaluluwa. Ang ganda ng pagkalatag ng tensyon ng kwento, Atlas. Napansin niyo ba? Hindi humingi ng tawad ang taong nanakit kay Yelena. Walang closure, walang apology, pero may kalayaan. Kasi ang pagpapatawad ay hindi transaksyon, hindi ito palitan. Ito ay pagpapalaya ng sariling puso kahit walang kasiguruhan na maiintindihan ng iba. At baka ikaw ngayon, may dala ka ring liham. Hindi papel, kundi alaala. Hindi nakatago sa kahon, kundi sa dibdib. Kung hinihintay mo ang taong nanakit sa'yo para humingi ng tawad bago ka gumaling, baka matagal pa ang paghihintay. Pero kung pipiliin mong magpatawad, hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mo ang kapayapaan, doon magsisimula ang tunay na paggaling. Tayo'y manalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magbitiw sa mga sakit na hindi na namin kayang dalhin.
Bigyan mo kami ng lakas na magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa kalayaan ng aming kaluluwa. Pagalingin mo ang mga sugat na hindi nakikita at punuin mo kami ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kung nabibless kayo sa ating programa, inaanyayahan namin kayo na mag-subscribe at mag-like sa channel na ito by pressing yung subscribe button sa ilalim ng video para makatanggap kayo ng mga notifications sa mga bagong labas na episodes at mapalaganap pa itong service channel na ito. Dahil na-bless kayo, hinihikayat din namin kayong i-share itong video na ito sa mga taong palagay ninyo ay nangangailangan ng mensahe ng episode na ito. By pressing yung share button at nang sa ganoy, makatulong ka sa mga kaibigan at minamahal mo sa buhay. Maraming salamat sa pakikibahagi ng inyong panahon para pakinggan ang episode 8 ng ating programang Ang Pinagpalang Buhay, The Blessed Life. Kung may sugat ka pa, okay lang, hindi ka nahuhuli. At tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi to forgive is to forget. Ito ay pagpili na hindi na itali ang sarili sa kahapon. Hanggang sa susunod na episode, let's live our best, let's live our fullest, let's live a blessed life. Pagpalain tayong lahat. Magandang araw muli. God bless.